Ang Philippine Sea Plate naman, ang Eurasian Plate sa Taiwan, nagbubungguan. So we would expect earthquakes from time to time. Ang Philippine Sea Plate gumagalaw ng 9 na sentimetro kada taon, kaya nangyaring lindol sa Taiwan dahil hindi nakinaya ng fault sa Taiwan ang pressure. Ganito kalakas ang pag-uga sa lindol na tumama sa Taiwan. Sa magnitude 7.2, mahirap nang tumayo. Kaya kailangang humawak at manatili sa kinaroroonan. At sundin ang duck, cover, and hold. At kapag natapos sa pag-uga, tsaka lang maingat na lumabas ng gusali. Ang magnitude 7.2 na lindol sa Taiwan ang sinasabing potensyal na lakas ng pinangangambahang The Big One sa Metro Manila kapag gumalaw ang West Valley Fault. Sa pagtaya ng PhilVox, MMDA at JICA, aabot sa 34,000 katao ang posibleng mamatay, 114,000 ang posibleng masaktan at 170,000 na kabahayan ang posibleng gumuho. Patuloy naman daw ang assessment ng PhilVox sa Metro Davao at Metro Cebu sa posibleng maging impact ng ganito kalakas na lindol. Pero sabi ng PhilVox, may mas malalakas na lindol daw na pwedeng mangyari sa Pilipinas. For example, the Philippine Trench here in Samar, it's capable of generating 8.1 event. And when that happens, pwedeng mag-generate ng tsunamis as high as 10 meters. Dito naman sa Manila Trench, pwede rin siyang mag-generate ng 8.3 earthquake. Ang problema, dahil malapit sa mga baybayin ng bansa, 5 minuto lang daw pagkatapos ng lindol, darating na ang rumaragas ng tsunami, kaya wala ng oras para makapagbabala pa ang PhilVox. Kaya mahalagang tandaan ng mga nakatira malapit sa dagat ang shake, drop at roar. When there is a strong shaking na halos hindi ka na makagalaw or hindi ka na makatayo, and there is a sudden drop of sea level, and there is a roaring sound coming from the sea. Kung isa sa mga yan na-observe mo, then you have to evacuate immediately to a higher place kung nasa coastal community ka.